Mahigpit nga bang ipinagbabawal dito kay Facebook ang pagpupost tungkol sa politika? Lilinawin ko lang po yung sinasabi ng iba. At hindi po ito fake news ha, katulad ng pinapaniwalaan mo. Panoorin niyo po ito guys hanggang huli para nang nun, mas maintindihan mo at i-share mo na rin yan sa iba. Kung isa ka sa content creator na ang hangad mo lang ay kumita ng pera dito kay Facebook at mag-grow ka nga dito, well, iwasan niyo pong mag-post tungkol sa politika. Dahil hindi man po yan ipinagbabawal ng Facebook, pero meron pong community guidelines na dapat nating sundin na baka hindi mo alam. Hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-post na kinuha mo lang sa iba dahil natuwa ka at marami silang mga viewers. Iba po yon. Maaaring yung kanilang mga page po, hindi po yan for monetization, kundi para lang siraan yung kanilang kalaban. Nirerespeto ko po kung kayo po ay pro Duterte o kayo po ay pro Marcos or wala kayong pakialam. Pero ang napaka-importante dito guys, yung maisalba mo yung iyong account na pwede pong ma-restrict, ma-violate, or pwede po yang masuspende. Alam niyo po ba na hindi lahat ng mga tao, mga viewers or followers natin ay may interest tungkol sa politika? Kapag yan po ay palagi nating ipinupost, maaari po tayo magkaroon ng less distribution dahil mismo sila ang magtatanggal ng kanilang mga notification na not interested. Kawawa yung page or account na pinaghirapan mo. At lahat po ng mga fake news na ipapakalat po natin sa ating mga account, hindi lamang po tayo mananagot kay Facebook. Tandaan nyo po, pwede rin po kayong managot sa gobyerno dahil pwede kayong sampahan ng kaso. Nakakawa po yung ating mga maliliit na content creator dahil nga po nakikisawsaw sa mga ganitong usapin pero hindi nila naisip na ito po yung ibang tao na inyong pinaglalaban. Mayayaman na po sila. Kahit sila po ay mupo dyan maghapon, well, may pera sila. Tayo po, nga. Hindi po ba? Kaya po, kung mahal nyo po yung inyong account, wag na wag po kayong makikisawsaw sa mga ganitong usapin. Especially dito po sa aking mga babanggitin. Bawal magpakalat ng peking balita or misleading na impormasyon tungkol sa eleksyon, boto o gobyerno. Hindi pinapayagan ang post na nag-uudyok ng galit, diskriminasyon o pananakot laban sa individual or grupo batay sa kanyang relihiyon, lahi o paniniwalang pampolitika. Bawal mag-post ng mga bagay na humihikayat ng karahasan o kaguluhan. Hindi po natin kailangan lumabas sa lansangan para po tayo ay makipag-participate sa mga rally, lalong-lalo na kung wala ka namang pamasahe. Huwag po kayong papatol basta-basta sa mga pinupost sa Facebook na kayo po ay parang kayong perpektong tao na yung kredibilidad nyo ay talaga napakabuti. Pero ang dami nyo pong utang na hindi binabayaran. Ang dami nyo pong mga taong niloloko nyo. Napakadali nating manghusga na itong taong to, mali ang mga ginagawa sa buhay. Pero mismo yung sarili natin, hindi natin nakikita na meron tayong mga pagkukulang na hindi tayo perpekto. Tumingin ka sa salamin, malalaman mo sa sarili mo kung ikaw, wala ka bang maling ginagawa. Ngayong darating na Mayo, diyan nyo po lahat ilabas yung emotion nyo. Diyan nyo po ilabas lahat ng talino nyo kung sino yung gusto nyong piliin kung may natitira pa po kayong talino. Dahil yung iba sa atin, mali yata yung mani na kinakain. Kaya hindi tumatalas yung ating isip. Guys, you have the right to choose para po sa future ng ating bansa, sa future ng mga anak nyo, sa future ng susunod na henerasyon. Iboto nyo po yung tamang tao na sa tingin nyo po, siya po talaga ang makapag-ahon sa kahirapan sa Pilipinas, na siya po talaga yung karapat-dapat na iluklok sa pwesto. Huwag lamang po doon sa in-entertain po kayo ng pagsasayaw. Huwag lamang po doon sa mga taong alam nyong sikat, pero hindi karapat-dapat. Huwag na po nating balikan yung mga maling nagawa natin noong mga panahon pa ni Kristo. Ano pong sinabi ni Poncio Pilato? Nung panahon na si Kristo ay inaakusahan ng mga tao. Wala po ako nakikitang mali sa taong ito na siya po ay may ginawa. Pero tayo mga tao, dahil emotional tayo, na ang nasa isip po lagi natin ay ito yung tao na nagkamali, pero hindi po natin nakita yung kanyang mga kabutihang ginawa. Pinili po natin si Kristo na mapako sa krus, instead na ito talagang barubal na si Barabas, na talagang gumawa ng mali. Hanggang ngayon po, sino pa po ba ang pinipili natin at nilalagay sa pwesto sa Pilipinas? Yung mga magnanakaw. Pero yung mga tao talagang gumagawa ng mabuti, di natin sila pinapansin. Kaya guys, magising na po kayo. Huwag na po kayong basta-basta magpapaniwala sa mga fake news. Lawakan nyo po yung isip nyo. Dahil kung malalim yung iyong pinaghuhugutan,
kung malalim yung utak mo, malalim yung isip mo, maiintindihan nyo po lahat-lahat kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Wag na wag po kayo basta-basta mambubuli ng isang tao, araw-araw, babanatan mo. Do you think kahit gaano kabait ang isang tao, hindi ka gagantihan? Tao lamang po yan. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Doesn't mean guys, na gumawa ka ng 10 mabuti, pero meron kang pagkakamali na isa, uusigin ka pa rin ng batas. Uusigin ka pa rin ng konsensya mo. Huwag nyo pong pagaganahin yung inyong emosyon na dahil galit kayo sa isang partido, ibubuto nyo na yung buong partido. Sino po ba ang magiging kawawa kung hindi po sila karapat-dapat para maupo po sa pwesto? Tayo po. Yung ating pong mga anak, yung mga susunod na henerasyon guys, huwag na huwag nyo pong gagawin na para po itong relasyon sa bahay, nagalit kayo sa magulang nyo, papakasalan nyo yung isang taong kinaayawan ng nanay at tatay nyo para lang po kayo ay makaganti sa kanila. In the end, sino po ba ang magsasakripisyo? Kayo po mismo dahil pinakasalan nyo yung taong hindi nyo gusto. Parang ganun lang din po yan sa politika. Dahil sa kagustuhan nyong gantihan yung kabilang partido, ibinuto nyo po itong buong listahan nila. Pero hindi po sila karapat-dapat. Kaya mag-isip po tayo mabuti guys. Hindi pa ako tumatakbong kandidato. Tutorial po ang ginagawa ko. Kaya ingatan mo yung account mo. Balik po kayo dito, dahil kay Nutnut Palaboy, well, may natutunan ka na, nakabungiskis ka pa, pero tatamaan ka naman. Bye!